Narito nga tayong muli mga master upang ipagpatuloy na gisahin ang manhwa series na pinamagatang Solo Max Newbie. At ito nga po ang chapter 38 to 49 ng naturang manhwa. Kaya't atin na nga pong kaagad umpisahan. Ipinakita sa atin ang isang malaking katedral sa loob ng ikatlong palapag ng Tower of Trials. Marahang pumasok sa loob nito ang isang individual na kaagad namang inatake ng mga pana at labis na itong hindi nagustuhan. Naiinis itong babaeng nangangalang Melina sa biglaang pagtawag sa kanila ng kaniyang kasamang lalaki na agaran siyang pinagsabihan. Bagya nga silang nagtatalo sa kanilang mga pagpapasya at hindi nagugustuhan ang kani-kaniyang reaksyon hinggil sa naging kamatayan nitong si Alex na kanila palang kasamahan sa asosasyon ng demonic human. Ngunit pinahinto naman sila ng isa pang individual na nakasuot ng maskara at kapakunestyon ang kanilang pagiging magpartner sa loob ng halos 10 taon. Kung kaya't bakit nga daw sa ganon kasimpleng bagay ay patuloy pa rin silang di nagkakaunawaan. Paliwanag nga nitong individual na nakamaskara na kaya sila naroroon ay dahil sa isang bagong blacklisted na individual sa kanilang grupo na nangangalang Kang Jin-hyuk. Ayon naman sa babaeng nangangalang Melina na malamang ay isa itong individual na may background sa nasabing laro kaya't bakit ito naiiba sa iba pang mga manlalaro. Ngunit binigyang diin naman nitong nasabing individual na huwag nga raw nilang mamaliitin itong ating pangunahing karakter sapagkat marahil posibleng ito ay nagawa ng umakyat sa iba pang palapag ng masigit pa sa kanilang narating o naabot. Ngunit binigyang diin naman nitong babae na posibleng mali din ang kaniyang hinala, lalo na't ang kanilang mga boss ay nagawa ng umakyat sa ika-20 palapag ng nasabing tore. Kapwa naman sinang ayunan ito ng kaniyang kasamahan at marahil nag-aalala lamang ito sa wala, lalo na't kanilang pinili ang nasabing laro buhat ng ito ay hindi ganun kapopular kung kaya't hindi ganun kainit sa paningin at surveillance ng mga international police na sinang ayunang muli nitong si Melina. Gayun din, wala nga raw rason para sa isang individual na wala namang halos ginagawa sa buhay na magpatuloy na laruin ang ganong klaseng kasadistang laro maliban na lamang kung sila talaga ay labis na hibang. Taliwas naman sa pananaw nitong misteryosong individual ang mga binitawang kataga na kaniyang narinig mula sa dalawa at talagang araw kanilang minamaliit ang kakayahan, mayroon etong si Kang Jin-hyuk mga master. Kung kaya't kaniyang binigyang diin na lamang na kanilang binubura ang anumang balakid sa kanilang mga hangarin at gayon din nais ng subaybayan at sundan etong si Cedric at kanila nga daw itong tutulungan na may sakatuparan ang kanilang mga plano at adikain. Sa ibang dako naman ay ating makikita na abala etong sina Lee Tae-min at Yo Yun-hwa sa kanilang isinasagawang pagsasanay, kung saan ay labis ngang tumanggap etong si Lee Tae-min ng isang napakalakas na sipa mula sa kaniyang kaibigan na kaagad niyang nag-alala na kapwa kaniya din namang agarang pinakalma. Maya-maya ay ating makikita nga ang dalawa na pinapanood ang panimulang pagkilos nitong player na si Unknown. Habang tila ba, bagya namang nagdududa sa misteryosong pagkakakilanlan etong si Lee Tae-min at para bang nagkakaideya kung sino nga ba ang taong nasa likod ng maskara. Kasalukuyan nga itong ating pangunahing karakter ay tinahak na ang lokasyon na tinatawag na Man-Face 3 Temple. At kapag kaniyang nasagot ng tama ang 3 katanungan na ibibigay nito, ay mabibigyan siya ng isang magandang pabuya. Subalit ang problema nga daw ayon dito kay Lee Tae-min na talagang napakahirap ng mga katanungan na ibinibigay nitong nasabing punong nagtataglay ng pagmumukha ng isang tao. Ayon pa nga dito ay napakahaba ng araw ng panahon nung huling beses siyang makakita at tahakin ng isang tao at nagtanong kung naroroon siya upang sagutin ang kanyang mga katanungan. Agara namang sinagot ito ni Jin-hyuk ng oo. Payag pa nga nitong puno na kaniyang ipagkakaloob sa kaniya ang anumang klase ng dahon ng maple tree, oras na kaniyang nasagot ng tama ang kanyang 3 katanungan. Subalit oras nga daw na nagkamali siya, maski isa lamang sa mga ito ay tiyak na kamatayan ang naghihintay para sa kaniya. Nagsimula na nga itong nagtanong habang labis na nababahala ang kanyang mga kaibigan na walang kaide-ideya sa kaniyang tunay na pagkatao. Buhat sa hirap ng tanong na agarang pinukul sa kaniya. Subalit madali lamang niya itong nasagot ng tama na hindi magawang paniwalaan nitong dalawa, gayon din nitong mismong puno. Kapwa ikalawang katanungan ay madali lamang din niyang nasagot, gayon din ang ikatlo na masayang kinumpirma nitong puno na tama ang lahat ng kanyang mga binitawang payag mula sa kanyang mga tanong.
Habang muli ang lahat ng mga nanonood sa kanyang livestream ay talagang hindi makapaniwala sa kahusayan na kaniyang ipinapamalas. Pagkaraan nito ay pinahayag nga nitong puno na katulad ng kanyang ipinangako ay kanyang ipagkakaloob ang anumang klase ng dahon na kaniyang nanaisin at nagtanong pa nga kung anong kulay ang kanyang ninanais, ang pula daw ba, dilaw o ang berdeng dahon. Ayon nga din kay Lee Tae-min na ang pulang dahon ay nagsisimbolo sa fire attributes. Ang dilaw naman ay para tumaas ang depensa at ang berde naman ay para sa bilis. Hula pa nga nitong si Yoyunwa na malamang ay ang berdeng dahon ang pipiliin nito buhat sa kanyang kinakailangan ang bilis upang gapiin ang tumatayong pinakabos ng ikatlong palapag. Subalit wala doon ang napiling nais nitong makuha ng ating pangunahing karakter at seryosong isinaad na ang nais niya ay ang nakatagong itim na dahon. Labis namang nabigla at nabahala itong nasabing puno, gayon din naman etong kaniyang mga kaibigan hinggil sa kakaibang impormasyon at item na kaniyang nalalaman. Pasimpleng nag-alok na lamang etong puno na kung kanyang pipiliin ang mga pulang dahon ay kanya ring ibibigay ang mga kulay berde. Subalit muling binigyang diin itong si Jinyuk ng isang kagalang-galang na puno ay hindi magagawang baliin ang kanyang ipinangako at binitawang pahayag matapos na masagot ng tama ang kanyang tatlong katanungan. Dagdag pa nga nito na huwag nga raw niyang sayangin pa ang kanyang oras at pagbabanta pa nga niya na sa tingin daw ba nito ay ano ang mangyayari oras na kaniya siyang inireport sa management. Na lubang ikinabahala nitong puno na marinig kung kaya't wala na itong nagawa pa at ipinagkaloob na lamang sa kaniya ang mga kulay itim na dahon na ayon pa nga sa system ay ang mga item na nakapagbibigay ng karagdagang bawas o pinsala sa mga kalaban ng sino mang gagamit dito. Masaya naman sa nangyari at kanyang nakuwang items etong binata habang kanya ring inilahad na kompleto na ang kanyang mga kinakailangan at oras na upang siya ay magsimula sa kanyang misyon. Subalit bago niya harapin ang pinakatumatayong boss ng ikatlong palapag, ay kinakailangan muna niyang idispatcha ang mga ribulto na tauhan nitong puno mga master. Samantalang ipinakita naman sa atin ang eksena sa tarangkahan ng ikatlong palapag kung saan ay makikita nag-uusap ang dalawang player na nagsisilbing bantay pagpasok dito. Hinggil nga ito sa pagkilos na isinasagawa ng player na si Unknown upang simulang labanan ang tumatayong boss ng nasabing palapag. Gayon din aniya ay naniniwala sila na walang sino mang ibang manlalaro ang magtatangkang pumasok sa nasabing tarangkahan na kanilang binabantayan sa kasalukuyan. Subalit pagbali nga nila ng kanilang atensyon sa iba pa nilang kasamahan ay labis nga silang nagtaka sapagkat ang mga ito ay misteryosong naglaho na lamang at maging sila ay bigla na lamang ding binalot ng kakaibang bagay sa kanilang katawan at ito pala ay kagagawan ng mga kasapi ng demonic human na kasalukuyang pinangungunahan nitong si Julius Cedric na kapaplanong talunin din ang tumatayong boss ng third floor. Ibinalik naman ang eksena sa loob ng ikatlong palapag kung saan ay matagumpay nang naidispatcha nitong ating pangunahing karakter ang lahat ng mga tauhan nitong nasabing puno habang patuloy siyang nagsasagawa ng kanyang livestream. Naiinis nga siya mula sa ilang mga komento ng mga nanonood sa kanyang nasabing video hinggil sa kanilang pagpapakita ng pagdududa sa kanyang kakayahan na aniya ay mas mabuting manahimik na lamang sila at manood sa isang tabi. Habang siya ay naglalakad papalabas ng nasabing lugar, ay nakarinig siya ng isang malakas na pagsabog mula sa ibang bahagi na kung saan ay agaran siyang naalarma hinggil sa kakatwang pangyayari at inisip ang posibilidad na may iba pang mga manlalaro na kasalukuyang naroroon. Kasunod ng kanyang dagliang pagtapos ng kanyang livestream. Pagkatapos nga ay ipinakita sa atin ang lokasyon kung saan naganap ang isang malakas na pagsabog at ating masisilayan ang dalawang pwersa o grupo na ngayon nga ay naglalaban. Ito pala ay sa pagitan ng grupo ng demonic humans kontra sa grupo naman ng mga naglalakiang rebulto na marahil ay mga tauhan ng tumatayong pinakabos ng ikatlong palapag. Labis na matindi at umaatikabo ang kanilang sagupaan sapagkat laban ito sa pagitan ng mga tauhan na hindi halos talaga literal mapatay-patay, mga undead, kontra sa mga bato. Habang sa gitna ng kanilang labanan, ay pinagmamasdan naman sila nitong binata mula sa itaas na bahagi ng kabundukan kung saan ay kanyang pinuri nga din ang bagyang pagkilos na isinasagawa ng demonic human na kahit papaano di umano ay nagagawang pantayan ang lakas mayroon ang mga tauhan ng ikatlong palapag
at marahil higit pa nga raw doon ang kanilang naisasagawa sa ngayon. Buhat nga raw ito sa maayos na koordinasyon ng mga miyembro ng demonic human sa kanilang mga isinasagawang pagkilos. Hanggang sa bigla na lamang ang isa sa mga ito ay tumanggap ng isang pinsala mula sa isang long-range na pag-atake na labis na ikinabahala ng iba pang mga naroroon at agarang nagsagawa ng pag-activate ng kanilang shield habang sila ay patuloy na naguguluhan kung saan nga bang mga ito ay nagmumula. Hanggang sa kanilang matukoy kung sino nga bang nagdudulot ng nasabing mga pag-atake na wala nga pong iba kundi ang ating pangunahing karakter na kung saan ay agaran din nilang pinuntiryang atakihin mga master. Ngunit sadyang napakabilis kumilos nitong si Jinyuk kasabay ng kanyang pag-activate ng skills na Blessing of the Stars kung saan ay nagdulot nga ng kawalan ng abilidad na makontrol ng mga necromancer ang kanilang mga nilikhang kalansay at tauhan buhat sa divine power na tinataglay ng nasabing skill at nagresulta na sila na mismo ang inaatake ng mga ito. Ang kakatuwang pangyayaring ang iyon ay nasasaksihan din nitong sina Cedric mula sa di kalayuan at labis na naiinis sa isinasagawang pananabutahe nitong player di umano na si Unknown. Ayon pa nga sa matanda, nahinati nga raw niya sa apat ang kanilang grupo upang maging mas epektibo ang kanilang pamamaraan. Subalit sa ngayon nga raw ang ikatlong grupo ay tuluyan ng nawasak at labis siyang nangangamba na maisunod pa ang Team 1 at kapag iyon nga raw ay nangyari ay tiyak na ang kanilang pinaghirapan ay maglalaho na lamang na parang bula. Patuloy nga siyang inatake ng iba pang mga necromancer habang ganoon din ang grupo ng mga tauhan nitong boss ng ikatlong palapag at kanyang ginagamit ito upang wasakin ang formation na inihanda ng demonic human na talagang makikitang epektibo at makalipas nga lamang ang ilang sandali ay tuluyan na nga ring nagapi ang kanilang tumatayong unang grupo. Sa naturang pangyayari ay labis ngang napuno na etong si Cedric ng pagkamuhi at naguguluhan kung bakit nga ba patuloy na sinisira nitong nasabing player na si Unknown ang kanilang isinasagawang plano. Kasunod nito ay kanyang inactivate ang skill na Guardian of the Pyramid habang nabahala naman ang kanyang mga kasamahan sapagkat posibleng hindi na maging sapat ang tinataglay niyang mana oras na kanilang hinarap ang tumatayong pinakabos ng ikatlong palapag. Ngunit wala nang paki sa bagay na iyon etong si Cedric at ang tanging paslangin lamang etong si Unknown ang nais niyang maisagawa kasabay ng kanyang pagsamon ng mga alagad na tila ba mga mami. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang natumba na ikinabahalang muli ng isa pa niyang kasamahan. Pinalapit nga niya ang nasabing individual at kanyang bahagyang kinapitan kung saan ay kasabay na kanyang dagliang kinonsumo ang life force na tinataglay nitong kanyang subordinate. Maging eto ngang si Jinyuk ay di makapaniwala na magagawa nitong matanda na isakripisyo maging ang buhay ng kanyang kasamahan para lamang maisagawa ang kanyang hangarin. Ilang sandali pa nga ay muli itong tumayo at ipinahayag na mas maayos na ang kanyang pakiramdam sa ngayon at nais nang simulan ang kanilang magiging sagupaan. Nagsimula na ngang kumilos ang kanyang mga alagad habang pagmamayabang pa nga nitong si Cedric na ang kanya di umanong mga sinamon na undead ay ang mga pinakamalalakas sa lahat sapagkat nagtataglay ito ng mahusay na depensa gayon din opensa. Kaniyang araw ito sanang itatabi para sa pakikipaglaban sa boss ng ikatlong palapag, subalit tiyak na magiging kaaya-aya ito at nakakaaliw na gamitin sa pagpaslang sa isang kagaya niya. Samantalang eto namang si Melina at ang kasamahan niyang lalaki ay inoobserbahan mula sa di kalayuan etong labang nagaganap sa pagitan nina Jinyuk at ni Cedric. Bagya nga silang nabigla sa abilidad na tinataglay nitong ating pangunahing karakter na ayon pa nga kay Melina ay matagal na ang panahon nung huling beses nang nasilayan na kumulo ang dugo nitong matanda. Habang ayon naman sa lalaki nitong kasamahan na isang mahusay na taktika ang unang pagkilos na isinagawa nito. Subalit ang sa ngayon nga daw ay isa lamang malaking kalokohan buhat sa hindi nito pag-aanalisa ng mabuti sa klase ng sitwasyon at lakas na tinataglay ng kaniyang katunggali. Hindi na nga raw nila kinakailangan pang makialam buhat sa tiwala siya sa kapangyarihang tinataglay nitong matanda. Subalit na bigla naman etong si Melina nung kanyang masilayan ang kakaibang pagkilos na isinagawa nitong ating pangunahing karakter. Na ngayon nga ay naalala na ang ganitong sitwasyon ay minsan niya nang naranasan sa laro habang ipinakita sa atin ang isang matandang lalaki na nagturo sa kaniya ng kaparaanan kung papaano magagamit ang kanyang buong potensyal at ginamit pang ang halimbawa ang isang lubid na talagang nagpahanga sa binata
kasabay ng alok nito sa kanya na matutunan ang tinatawag na Pendulum Spirit Sword Arts mga master. Ang kanyang natutunan sa nakaraan ay kanyang agad na ipinakita at ipinamalas kontra sa nasabing undead at madali lamang niya itong nawawasak na labis namang hindi magawang paniwalaan nitong si Cedric na ang mahikang tinataglay ng binata ay magagawang lumika ng tila ba napakalakas at mapangwasak na buhawi kasabay ng muli nitong pag-activate ng ikalimang galaw ng espada na tinatawag na Nirvana. Lubangang napakalakas nito at winawasak ang lahat ng daraanan sa kanyang landas. Kabilang na dito ang mga samon at alagad nitong si Cedric. Habang kine-question naman niya ang sarili kung papaano naging ganong kalakas etong player di umano na si Unknown sa napakaigsing panahon lamang. At maging ang kanyang tungkod na tinataglay ay tuluyan na ring nawasak sa mga oras na iyon kasabay ng kanyang pagtalsik ng malayo sa lapag. Pagkaraan noon ay naunawaan na nga nitong matanda ang kanyang sitwasyong kinalalagyan sa kasalukuyan at kinakailangan nga daw niyang tumakas na buhat nang wala siyang anumang tsansa na manalo sa kasalukuyan. Malakas nga siyang sumigaw sa lahat ng kanyang mga tauhan na protektahan siya. Subalit wala maski isa sa kanyang kasamahan ang nananatili pang nakatayo sa kanyang lokasyon sa mga sandaling iyon. Lumapit nga sa kanya etong si Unknown at muli siyang kinutya at malamang na ang kaduwagan nitong si Alex ay naman ang araw niya sa kanyang master. Pagkarinig nga nitong si Cedric ng nasabing payag, ay agad niyang naunawaan na itong si Jinyuk at ang player na si Unknown ay iisa lamang, habang doon ay kasabay ng tuluyan ng tinusta nitong ating pangunahing karakter etong matanda na nagdulot nga rin ng tuluyang pagkasira at paglaho ng mga undead na kanyang nilikha. At ang pagkasawingan nitong si Cedric ang naging tuluyang udyat ng kabiguan ng kanilang misyon, gayon din ang kamatayan ng iba pa niyang makasamahan na naroroon. Nagpatuloy na nga siya sa kanyang paglalakbay patungo sa kinaroroonan ng pinakaboss ng nasabing palapag habang kapabumili nga siyang muli ng items na bagyang makakapanumbalik ng nawalang mana sa kanyang katawan. Pagkaraan nga nito ay nakakita din siya di umano ng isang kalasag na mula sa kanilang labang pinanggalingan. Habang muling naalala ang kanyang paglalakbay sa nasabing lugar, kasabay ng paghahanda sa pakikipaglaban sa 4 na dambuhalang rebulto na nagsisilbing tagapagpantay ng templo at ito ang tinatawag na 4 Great Heavenly Kings. Agaran nang nagsimulang umatake ang mga ito patungo sa binata, ngunit sadyang napakabilis kumilos nitong si Jinyuk at madali lamang na idispatcha ang dalawa sa mga ito at nawika pa nga na pagod na nga raw siya sa ganitong siklo. Kung kaya't ilabas na nga lamang daw nila ang pinangahawakan nilang susi na labis na ikinabahalan naman ng dalawa pang naroroon habang muli ngang dagli ang winasak nitong si Jinyuk ang isa sa natitirang dalawa pang dambuhalang rebulto kung kaya't napilitan na itong isa na ipakitang hawak niyang susi at kanya itong inilapat sa kanyang harapang pagmumuka na kung saan ay biglang nag-react ang kanyang katawan na tila ba may lumabas na isang halaman. Bagyangang nagsimulang mabahala itong binata buhat sa kakatuwang pagkilos nitong rebulto na kung saan ay matagumpay na lumabas ang isang halimaw na tinatawag na Thousand Armed and Thousand Eyes Avalokiteshvara. Nawika pa nga nito na matagal na nga raw ang panahon nung huling beses siyang tinawag ng mga nasabing rebulto at hindi makapaniwala na may isang individual o manlalaro na magagawang magdulot ng pangamba sa mga tinatawag na pagoda na silang humahawak ng susi. Ngunit binigyang diin din itong binata na naroroon lamang siya upang kunin ang nasabing susi na magdadala sa kaniya patungo sa kinaroroonan ng pinakaboss ng ikatlong palapag. Bagya namang natawa itong nasabing dambuhalang rebulto at pinuri ang katapangan niya. Ngunit binigyang diin naman itong si Jinyuk na hindi siya nagbibiro at agad na nga raw nilang dapat simulan ang kanilang sagupaan. Kung kaya't buhat sa kanyang katagang binitawan ay nagsimula na ngang kumilos ang nasabing rebulto at nawika pa ngang kanyang pagsisisihan ang kanyang pagpapasya hanggang sa kanyang kamatayan at nakuha pang ngumiti sa mga sandaling iyon kasabay ng kanyang dagli ang pagsasagawa ng napakalakas na pag-atake patungo sa direksyon nitong binata na matagumpay din namang nagawang madepensahan. Subalit magkaganoon man ay literal na napakalakas nito at nagawang magdulot ng pinsala sa kalasag na pinangahawakan nitong binata at ayon pa nga sa ating pangunahing karakter na mayroon lamang siyang isang natitirang pagkakataon upang manalo. Eto namang dambuhalang rebulto ay mas natuwa pa nga ng bahagya buhat sa mabilis na reaksyon nitong kanyang individual na kaharap mula sa kanyang napakabilis na pag-atake
at mas lalo lamang naging interesado na labanan at tapusin ang kanyang buhay. Samantalang ginamit na rin itong si Jinyuk ang kanyang ice magic upang lumikha ng mga harang at magawang madepensahan ang mga pag-ataking isinasagawa laban sa kanya. Nainis naman sa klase ng taktikang ginagamit nitong binata, etong rebulto, hanggang sa bigla na lamang nakadama siya ng isang pag-atake kung saan ginamit nitong binata ang kanyang kalasag at inihagis patungo sa direksyon nitong kanyang katunggali na bagyang natawa naman sa klase ng pamamaraan na ginagamit nitong si Jinyuk. Subalit na bigla siya ng kanyang mapuna nang isa sa kanyang mga galamay ay tinamaan din ng isang kakaibang pag-atake na ginawa nitong si Jinyuk laban sa kanya mga master. Nabigla nga itong rebulto sapagkat gumana sa kanya ang ganong klase ng taktika at naguguluhan sapagkat hindi nga raw gumagana ang anumang lason kontra sa kanyang katawan. Subalit paliwanag naman nitong ating pangunahing karakter na iyon ay dahil nga daw sa epekto ng tinatawag na Blood Demon Key. Bagya namang nainis etong rebulto at ipinayag na hindi na nga raw muling gagana sa kanya ang ganong klase ng taktika kasabay ng pagputol nito sa napinsala at naapekto ang brasong kanyang tinataglay. Sinagot naman siya nitong si Jinyuk na alam niya ang bagay na iyon at ang maputo lamang ang isang braso nito ay hindi sapat upang siya ay mapaslang. Subalit ang literal nga daw na kanyang kinakailangan talaga ay ang orb na nasa braso nito kung saan ay muling nalika ang panibagong item na isang grimoire na nagtataglay ng kasulatan nitong si King Solomon. Pagkatapos ay kanyang inactivate ang kanyang Eye of Gluttony at inalam ang mga kinakailangan upang kanyang makopya ang unique skill nitong si Avalokiteshvara na ngayon nga ay naguguluhan din sa kakaibang ikinikilos nitong individual na nasa kanyang harapan. Paliwanag nga nitong system na upang makopya niya ang skill nitong nasabing katunggali ay kinakailangan niyang insultuhin ito sa loob ng 5 minuto gamit ang kanyang ice magic na lubha niyang kinamumuhian at lumikha ng napakalaki at napakagandang rebulto para sa kanya. Gayon din ay dapat nga raw gumamit etong si Jinyuk ng musika na naaakma sa kanyang pagkilos. Nabigla naman at hindi makapaniwala etong si Jinyuk sa klase ng kondisyon na hinihingi sa kanya ng system na habang tumatagal nga raw ay mas lalo lamang lumalala. Kasunod nito ay nagsimula na nga siyang maghanap at bumili ng mga items na kinakailangan. Inilabas nga niya ang isang musical instrument at aniya sa kabilang araw ng kakaibang kondisyon na hinihingi sa kanya ng system ay hindi siya pwedeng sumuko. Buhat ng tanging sa lugar lamang na ito niya makukuha ang tinatawag na mandala habang siya ay nasa ilalim pa ng ika-25 palapag. Nakadama naman ng pagkamuhi etong si Avalokiteshvara sa kakatwa at kakaibang pagkilos na isinasagawa nitong si Jinyuk kasabay na pagtugtog ng isang musika. Ayon pa nga sa binata na mas makabubuting huwag na lamang siyang tanungin itong kanyang katunggali sapagkat maging siya ay ayaw din ang kanyang kasalukuyang ginagawa. Mas lalo lamang nainis etong si Avalokiteshvara na nagsimulang inilabas na ang kanyang mga sandata at kasabay na agarang kumilos upang atakihin etong binata. Ngunit ang kanyang mga pag-atake ay patuloy lamang ding dinedepensahan nitong si Jinyuk gamit ang kanyang ice magic na mas lalo lamang nagpainit sa tambucho nitong kanyang katunggali at mas lalo lamang naging marahas ang mga pag-atake nitong isinasagawa laban sa kanya. Ang kanya palang pakikipaglaban ay pinagmamasdan mula sa di kalayuan nitong sina Mileena at hindi makapaniwala sa kakayahan at abilidad na ipinapamalas nito laban sa tinatawag na Thousand-Armed Avalokiteshvara. Naguguluhan nga sila sa taktikang ginagamit nito kung bakit kinakailangan pang gumamit daw siya ng wig at musika upang labanan ang nasabing halimaw. Lubha nga raw napakalakas nito at hindi magawang basahin ang mga pamamaraan na kanyang isinasagawa. Gayun din ang labanan itong Avalokiteshvara ng harap-harapan na kung saan ay hindi nga raw halos magawang talunin hanggat hindi pa nakakaabot ang isang player ng ika-10 palapag at tinatawag ding ikalawang boss ng ika-3 palapag ay literal na masasabing higit pa sa isang normal na kakayahan ng isang manlalaro ang tinataglay nitong si Unknown. Natanong nga siya nitong si Mileena kung sa palagay nitong lalaki niyang kasama ay magagawa nilang talunin etong pangunahing karakter na agarang sinagot nito ng magiging mahirap nga daw ang nasabing bagay. Pagkarinig nga nitong si Mileena sa kanyang naging payag ay mas dinais na lamang nito na umalis na lamang sa nasabing lokasyon at mas mabuting humingi ng suporta at tulong mula sa isang executive. Ngunit agaran din siyang pinahinto nitong kanyang partner
Buhat ng kapag kanilang araw itong isinagawa, ang kanilang posisyon at titulong pinangahawakan sa nasabing organisasyon ay bababa at posibleng mapunta sa iba. Inilabas nga niya ang isang pirasong barya at inilahad na mukhang oras na upang gamitin ang nasabing item. Nakapasin ng ayunan din nitong si Melina. Samantalang ang kanilang presensya ay kapanadama din nitong ating pangunahing karakter na bagyang napaisip sapagkat mukhang hindi nga lamang daw etong sina Cedric ang pinadala ng demonic human bagkus mayroon pang iba at buhat nga sa kawalan ng focus nito dito sa kanyang katunggali ay nagdulot ito ng pagtanggap niya ng pinsala mula sa isa sa mga ataking pinakawalan nitong si Avalokiteshvara mga master. Galit na galit nga ito buhat sa kalapastanganan na isinasagawa nito laban sa kanya, gayon din ang kawalan nito ng focus sa kanilang laban na kapwa inihingi nitong si Jinyuk ng paumanhin. Muli nga niyang ginamit ang kanyang ice magic at nagsagawa ng mas mararahas na pag-atake kontra dito sa galit na si Avalokiteshvara. Nakapasa ngayon ay nag-activate ng isa sa kanyang mga skill na barrier na nagkulong dito sa lokasyon nitong ating pangunahing karakter. Ang tanging magagawa na nga lamang sa ngayon ay ang dumepensa mula sa kanyang mararahas at napakabilis na mga pag-ataking isinasagawa. Mas lalo na nga lamang pinalakas pa nitong binata ang kanyang depensa habang ayon naman dito sa kanyang katunggali ay wala nang silbi pa ang pagsusumikap at planong wakasan na ng tuluyan ang kanilang laban. Nagpakawala nga siya ng isang napakalakas na pag-atake na tuluyang winasak ang depensa nitong si Jinyuk habang nasa loob ng yebe at buong akala nga ay patay na etong binata. Ngunit labis siyang nabigla noong kanyang masilayan na nasa kaniyang harapan na etong si Jinyuk at kasabay na inactivate ang kanyang ice magic na agarang ikinulong sa loob ng yebe etong si Avalokiteshvara. Saad pa nga nitong si Jinyuk na labis nga raw siyang nalulungkot sa klase ng pagkamuhi nitong kanyang katunggali pagdating sa ice magic at na-question kung papaano ang isang individual na naabot na ang tinatawag na nirvana ay ganoon na lamang ang pagkamuhi sa ganong kasimpleng bagay. Pagkaraan nito ay muli niyang ginamit ang kanyang ice magic at lumika ng isang rebulto na sumisimbolo sa isang di magandang mensahe at mas lalo lamang nagdulot ng galit dito sa kanyang katunggali na nagbanta pa nga na kanyang pahihirapan siya ng gusto at walang hanggang dadanas ng kaparusahan mula sa kalapastanganan na kanyang isinasagawa laban sa kanya. Pagkaraan nito ay agarang inilahad ng system na kanyang matagumpay na nakopya ang skill na tinatawag na mandala nitong si Avalokiteshvara. Kapadaglian na ring inalis nitong binata ang kanyang suot-suot na wig habang gulat na gulat etong kanyang katunggali na makitang nagagawa na sa ngayong gamitin nitong ating pangunahing karakter ang kanyang mismong skill na tinatawag na mandala. Kanyang ang ginamit ang naturang kakayahan sa kanyang nilikhang kamay at kapwa itinuon sa direksyon nitong si Avalokiteshvara. Lubha nga itong napakalakas at matagumpay na nagawang wasakin ang katawan ng kanyang katunggali. At ang kanyang tagumpay ay agaran din namang inilahad ng system habang siya ay kapwa kinuha na rin ang isang susi mula sa katawan ng kanyang natalong rebulto na makagagawang tawagin ang pinakatumatayong boss ng ikatlong palapag kahit na anumang level pa lamang ang kanyang kasalukuyang tinataglay. Gayon din, tanging sa nasabing palapag lamang ito maaaring gamitin. Kapwa inilahad nga rin nitong binata na talagang nakakadama siya ng pagod kumpara sa nagdang pakikipaglaban nito sa virtual reality games kay Avalokiteshvara at bagyang nananakit ang kanyang katawan. Gayon din, napagpasyahan na ang kanyang karagdagang puntos na nakuha mula sa kanyang tagumpay na natamo ay kanyang ilalagak sa attributes ng kanyang mahika. Nakahinga nga siya ng maluwag habang doon nga rin ay kanya napag-isipan na kinakailangan niya na ring idispatcha ang dalawa pang natitirang ipinadala ng demonic human sa nasabing palapag. Ayon pa nga sa kwento, na ang nasabing kapaligiran ng Tower of Trials ay talagang naiiba pagsapit ng gabi mula sa pagbaba ng temperatura at ang pagdagsa ng mas maraming bilang ng mga halimaw. Kung kaya't karamihan sa mga manlalaro ay nagpapasyang umalis na lamang sa nasabing tore kapag sumasapit na ang gabi o kung hindi man ay naghahanap ng mas ligtas na lugar upang palipasin ang magdamag mga master. Kasalukuyan nga ay naroroon sa loob ng kagubatan etong si Jinyuk at nagluluto ng mga dambuhalang hipon na tanging sa ilog malapit sa templo lamang matatagpuan. Labis niya ngang nilalasap ang lasa at linamnam ng nasabing pagkain buhat sa napakatagal nga raw na ng panahon nung waling beses siyang nakakain ng ganito at nagpaplano na subukang kumopya ng mga unique skill na may kaugnayan sa pagluluto.
Maya-maya ay nakadama siya ng kakaibang kaluskos mula sa mga makakapal na dahon ng mga tila ba kawayan habang sa lumabas ang dalawang individual at iyon nga ay sina Melina na pakunwari ay nakikiusap na payagan silang samahan siya sa lugar na iyon at magpalipas ng magdamag. Agara namang pumayag itong ating pangunahing karakter na pasimpleng ikinatuwa nitong magpartner. Nagsimula silang magpakilala sa kaniya na sila nga raw si Melina at si Li Xiao. Kapainalok nga din sila nang makakain itong si Jin Yuk buhat sa mukhang nagugutom ng araw ang mga ito at lubhang napapagod. Kukunin na nga sana ito nang naglalaway na si Melina, subalit agaran din siyang pinagsabihan at pinaalalahanan nitong si Li Xiao na mas makabubuting huwag niya itong tanggapin ng ganoon na lamang mula sa isang di kilalang estranghero na kapwa hindi nagpapakita ng kanyang pagmumukha. Bagya namang nainsulto etong ating pangunahing karakter kung kaya't kanya na lamang binigyan diin na ito ay isang napapanahong kagamitan. Subalit kung sila nga daw ay hindi nagiging komportable sa kanyang maskara, ay maaari niyang tanggalin ito sa kanilang harapan na labis na ikinabiglang marinig nitong dalawa. Ngunit dagdag na pahayag nitong si Jin Yuk na gagawin daw niya iyon pagkatapos na isagawa nila ang isang laro, kung saan ay kanilang tatanungin ang isa't isa hinggil sa kanilang mga pagkatao ng 3 beses at kung kanila nga daw itong gagawin ay kanyang tatanggalin ang kanyang maskara sa kanilang harapan. Ayon naman kay Li Xiao, nang sagutin ang kanyang mga katanungan ay hindi na mahalaga kung sila man ay nagsasabi ng katotohanan sapagkat wala nga daw kakayahan itong kanilang kaharap na alamin kung ano ang totoo at kung ano man ang pinaplano nito ay malamang na hindi ito magdudulot ng di maganda sa kanila. Kasabay ng pasimpleng pagsang-ayo ng magpartner sa isa't isa. Kasabay namang inilabas nitong si Melina ang isang barya at nagsimulang gumawa ng coin toss upang pagpasyahan kung sinong panig ang unang magtatanong na kung saan ay etong ang kanilang panig ang nagwagi. Samantalang ang bagyang magical energy na nagmumula at inilalabas ng nasabing barya ay hindi nakaligtas sa masusing paningin nitong ating pangunahing karakter na kaagad na natukoy na malamang ay isa itong tinatawag na Caligula's coin na may kakayang kontrolin ang isipan ng magiging target ng gumagamit nito sa loob ng maigsing panahon, oras na nilagyan ng sapat na mahika. Unang nagsagawa itong si Melina ng katanungan at ninais na malaman kung siya lamang daw ba ang mag-isang pumasok sa loob ng nasabing palapag na sinagot nitong si Jin Yuk ng oo. Pagkatapos ay siya naman ang nagtanong kung saan ay kanyang ninais malaman kung sila daw ba ay nagpaplano rin na talunin ang pinakabos ng nasabing palapag kung kahit bakit nga raw ang mga ito ay nananatili lamang na tumatayo at nanonood sa isang tabi lalo na't kaniya silang napuna mula sa di kalayuan nung kanyang nilalabanan pa ang mga rebulto. Paliwanag nga ng mga ito na naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon buhat sa napakadelikado ng nasabing palapag. Muling nagtanong etong si Melina kung ano nga daw ba ang pinakarason nitong individual na nasa kanilang harapan kung bakit siya patuloy na umaakyat sa tore, na sinagot niyang mayroon nga daw siyang bagay na lubos na ninanais, kaya't sa palagay daw ba nila ay magagawa nilang ipagkaloob sa kanya ang bagay na iyon? Nakapasinagot nitong babae ng oo kung ang kanilang mga hangarin ay magkakatugma-tugma mga master. Pagkatapos ay isinaad nga nitong si Jin Yuk ang kanyang ikatlo at panghuling katanungan para sa kanila bago niya tuluyang alisin ang kanyang maskara. Sapagkat labis nga raw siyang nauusisa hinggil sa isang bagay. Seryoso nga siyang nagtanong kung sa tingin nga daw ba nitong dalawang individual na nasa kaniyang harapan sa kasalukuyan na miyembro ng Demon Society kung magagawa siyang talunin ng mga ito sa isang laban. Hindi naman nabahala etong si Melina sa kabila ng alam na nitong si Jin Yuk ang kanilang sekreto at malamang araw ay sinasakyan lamang sila mula pa noong umpisa. Dagdag pa nga nitong babae na malamang ay pagod na ito matapos ang kanyang pakikipaglaban sa tinatawag na Avalokiteshvara at naniniwalang hindi na nila kinakailangan pang pagtulungan siya at kahit isa lamang sa kanilang dalawa ay kaya na siyang pabagsakin sa kasalukuyan. Mayabang pa nga nitong inilabas ang kanyang hawak-hawak na barya at itinutok sa direksyon nitong si Jin Yuk. Subalit walang anumang nangyari at labis na ipinagtaka ito ng magpartner. Paliwanag nga sa kanila ng binata na ang kondisyon na kinakailangan para ma-activate ang skill ng Caligula coin ay perpekto. Tanging gumawa lamang siya ng isang kaparaanan upang silang dalawa ay hindi magawang gamitin ang kanilang mga mahikang tinataglay at walang kamalay-malay na ginamitan pala ng skill na Judgment of Anubis. Agad niya sanang ninais itong si Li Xiao na isagawa ang kanilang plan B
subalit patuloy na hindi magawang gumamit nitong si Melina ng kanyang maika. Samantalang bagyang kinwestiyon naman sila nitong si Jinhyuk habang ipinahayag ng system na nalugod sa kanyang handog ang mga espiritong naroroon at kapwa kaniyang pinili bilang kanyang mga kampyon na magsasagawa ng paghahatol para dito sa magpartner. Hindi makapaniwala etong sina Melissa sa kanilang nasasaksiyan sapagkat ito ang unang beses na kanilang masilayan ang ganong klasing mga nilalang, ang mga tinatawag na Heavens at Hells General. Doon din ay napagtanto nitong si Li Xiao na ang mga pagkaing inihanda nitong individual na nasa kanilang harapan ay hindi lamang isang simpleng pagkain, bagkus magsisilbing alay din para sa mga naturang espiritu. Bagyang humiga na lamang etong binata sa kanilang harapan habang nagbigay ng isang paalala at babala na mas makabubuting huwag silang maging padalos-dalos at magtangkang kumilos ng marahas sapagkat wala rin silang magagawa upang matalo at makatakas sa mga ito, kasabay ng pag-activate ng Hells General ng kanyang skill na tinatawag na Prohibit Entry. Ngunit likas na wala talagang planong makinig sa kanya etong si Li Xiao at napagpa siya ang harapang kumprontahin etong binata sapagkat ang mga nasabing nilalang nga daw ay maglalaho oras na kaniya siyang matagumpay na mapaslang. Ngunit ang kanyang naging aksyon ay hindi naman nagustuhan ng tinatawag na Heavens General at na-activate ang skill nito na tinatawag na Exemplary Punishment at agad na nagsimulang gumawa ng marahas na pag-atake patungo sa nasabing individual. Labis nga itong nagdulot ng pinsala sa katawan nitong si Li Xiao na lubang ininda ang sakit na kanyang tinatanggap. Habang eto namang si Melina ay takot na nakatayo lamang sa isang tabi at pinagmamasdan ang masaklap na sinapit nitong kanyang partner mula sa Heavens General. Nagsalita itong si Jinhyuk at planong interogahin etong si Melina na mas mabuting ilahad daw nito ang katotohanan sa kaniya kung ayaw nga daw niyang matulad sa kanyang partner. Ayon pa nga sa ating pangunahing karakter na mayroon siyang konting impormasyong nalalaman tungkol sa asosasyong demonic human. Subalit di niya maunawaan kung ano ang kanilang hangarin sa patuloy na pagharang sa pag-akyat ng ibang player sa Tower of Trials sapagkat ang kapakanan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa nasabing gawain. Isasaad na nga sana nitong si Melina ang kanyang nalalaman subalit kaagad siyang pinigilan nitong kanyang partner kung kaya't muling inatake ng Heavens General etong si Li Xiao na tuluyang tumapos sa kaniyang buhay. Payag pa ngang muli ni Jinhyuk na wala sa kanyang bokabularyo na buhayin ang mga individual na nagtatangka sa kanyang buhay. Kung kaya't binigyang muli niya etong si Melina ng pagkakataon na mabuhay kapalit ng mahahalagang impormasyon na kaniyang pinangahawakan na may kasamang pagbabanta. Labis nga itong nagdulot ng takot kay Melina at isinaad na hindi niya alam ang tunay na pangalan na nagpadala sa kaniya. Subalit kilala siya sa katawagang Lancelot at sa kabuuan nga raw ay 12 ang mga executives na kaniyang kinabibilangan. Ang kaniyang mga pahayag ay kinumpirma din ng Eye of Gluttony na totoo. Dagdag pa nga ni Melina na naatasan silang kolektahin ang 12 cursed divine artifacts na siyang kanilang magiging susi upang makaligtas sa kabila ng pagkawasak ng sangkatauhan. Gayun din, bibigyan sila ng napakalaking pabuya hinggil sa nasabing gawain. At iyon nga lamang daw ang lahat ng mga bagay at impormasyon na kaniyang nalalaman. Agad namang naunawaan nitong si Jinhyuk na lubang mga baliw ang nasabing asosasyon at ang kanilang pangunahing hangarin ay ang isamon ang tinatawag na Demon King at kapwa nagsimula na rin gumawa ng panibagong mga hakbang at plano upang magawang kontrahin ang mga ito. Natanong naman siya nitong si Melina kung maaari na siyang makaalis sa nasabing lugar na agaran namang tinanggihan nitong ating pangunahing karakter at labis na itong ikinabiglang marinig. Ngunit nilinaw naman ni Jinhyuk na kaniyang tutuparin ang kanyang binitawang pangako kung kaya't huwag nga raw siyang mag-alala matapos niyang lalagdaan muna ang kontrata na kanyang ilalatag. Bagyang nangamba naman etong babae sapagkat muli ay planong gamitin itong si Jinhyuk ang brand of tribulation upang kapang maging kagaya ni Hana. Ngunit magkaganoon man, sa kabila ng ito ay literal na pang-aalipin, ay dihamak na mas okay na nga raw ito kaysa sa kamatayan mga master. Sa sumunod na araw ay pinagbigay alam kaagad nitong ating pangunahing karakter na hindi niya ibobroadcast ng live ang kanyang pagpaslang o pakikipaglaban kontra dito sa tumatayong pinakabos ng ikatlong palapag na labis namang ikinadismaya ng mga nag-aabang sa kanyang mga videos. Pagkatapos nito ay kanyang inilabas ang Stone Statue Key na kanyang nakuha mula sa pagpaslang
kay Avalokiteshvara. Ginamit nga niya ito at kaagad na na-activate, gayon din lumika ng kakaibang dambuhalang pinto habang isinaad ng system na ang kanyang tawag ay tinatanggap ng pinaka-boss ng ikatlong palapag. Kasabay ng paglabas dito ng mga naglalakihan at napakaraming bilang ng mga rebulto. Nagsalita nga ito sa kanya at nawikang, sino ang individual na naglakas loob na mangambala sa kanyang pamamay nga? Ang individual pa lang ito ay nangangalang Muhon na siyang tumatayong boss ng ikatlong palapag. Payag pa nga nito sa kanya na napakaraming bilang ng araw ng mga tao ang nangahas at nagtangkang hamunin siya at ang kanyang mga alagad maging ang mga sundalo, subalit ito lamang individual na nasa kaniyang harapan ang unang beses at tanging tumawag sa kaniya gamit ang susi. At kasabay na na-question kung nasaan ang kanyang magiging mga sundalo na ilalaban kontra sa kanyang 100,000 bilang ng stone statue soldiers. Wala namang pangamba etong si Jinyuk sa harapan ng nag-uumapaw na puwersang militar na tinataglay nitong si Muhon at kanyang inilabas ang chessboard na nabili nitong si Alice. Pagkatapos ay kanyang isinamon ang 2,851 pyesa ng larong ito na bagyang pinuri nitong tumatayong boss ng ikatlong palapag. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang sorpresa nitong si Jinyuk at ginamit ang gigantification pill sa bawat isang pyesa at nag-transform ang lahat sa panibagong klase ng kaanyuan at literal na nagpahanga kay Muhon sapagkat lubos na naiiba ang estratehiya ng taong nasa kaniyang harapan kung ihahambing sa mga taong kanyang nakaharap na sa nakaraan. Pagkatapos ay muling ipinakita sa atin ang mga nakaraan kung saan ay ating mapupuna na abala etong sina Mr. Min sa pagtatrabaho at nagtatanong kung ilan pang piraso ng mga pyesa ng larong chess ang kinakailangan nilang likain buwat sa labis na siyang napapagod. At maging etong si Hana ay talagang naiinis na sa pagiging abusado nitong si Jinyuk pagdating sa kanila. Ngunit ayon naman kay Miss Lee na wala nga raw silang sapat na oras upang magreklamo at kinakailangan pa nilang lumika ng 2,000 piraso nito sapagkat baka paslangin sila nitong malademonyong binata kung di nila iyon magagawa. At sa ganitong mga pagkakataon nga raw ay kailangang maipakita nila dito kay Jinyuk na sila ay nasa kaniyang panig. Muli namang sa kasalukuyan ay kinwestiyon nitong binata ang pagkilala na ibinigay sa kanya nitong si Muhon na aniya ay tumatayong leader ng ikatlong palapag lamang at ang naturang pahayag ay walang halaga para sa kaniya. Nabigla naman itong pinaka-boss sa kanyang narinig na pahayag habang paliwanag naman itong binata na masyado na nga raw lumaki ang ulo nitong si Muhon matapos na kanyang talunin lamang ang ilang mahihinang karakter at literal na wala siyang sapat na lakas upang magpatuloy pang umakyat sa mas mataas na palapag mga master. Kinumpirma naman ng system na ang ganoong mga bagay ay maaaring gawin ng pinakatumatayong boss ng isang palapag at subukang mas palawakin pa ang kanyang impluensya sa pamamagitan ng pag-akyat sa mas mataas na bahagi ng tore. Bagyang natawa naman etong si Muhon sa kanyang naging payag na narinig at pinabulaanan ang nasabing katagang binitawan. Ayon pa nga sa kaniya, ay ituloy nga lamang daw nitong binata ang kanyang pang-iinis kung iyon ang klase at kaparaanan maging estratehiya upang mawala sa pokus ang kanyang katunggali. Ngunit kapwa seryoso ding nagbanta ito na kanyang ipapamalas dito kay Jinyuk ang absolute na kaibahan ng kani-kanilang puwersa at ang kaniyang superioridad pagdating sa taktika ay hindi magagawang lagpasan maski nino man. Kasabay ng kaniyang dagli ang pag-utos ng pagkilos ng kaniyang unang eskwadron na binubuo ng 1,000 sundalo. Ayon kay Jinyuk ay malamang na sinusubukan nitong si Muhon na analisahin ang kanyang abilidad upang makalikha ng kaparaanan na magagawang kontrahin ang kanyang pagkilos na isasagawa. Doon napagpasya na rin itong si Jinyuk na gamitin ang unang abilidad ng kanyang chessboard na nagagawang pataasin ang opensa at depensa ng lahat ng mga pyesa ng 30%. At ang mga sundalong sumisimbolo bilang mga pawn na nasa magkabila ang sulok ang kanyang kapaunang pinakilos upang lumikha ng linya ng depensa. At ang formation na kanilang nalika ay talagang matagumpay na nagawang mapigilan ang pag-advance ng unang eskwadron nitong si Muhon. Pagkatapos ay kanya ring inatasan ang mga sundalong sumisimbolo bilang rook na magpaulan ng sandamakmak na mga palaso patungo sa unang hukbo nitong tumatayong boss ng ikatlong palapag na sinamahan pa ng flame strike ng kanyang mga bishop na siyang agarang naging sanhi ng pagkatalo ng buong unang eskwadron.
Muling napahanga sa kanyang nagawa etong si Muhon at muling inatasan itong kanyang ikalawa at ikatlong squadron na magsagawa ng pag-atake. Habang kinounter naman siya nitong si Jinyuk sa pamamagitan ng pag-activate ng wedge formation gamit ang kanyang mga chest knight na nagagawang pataasin ng 200 beses ang pinsalang kayang idulot sa isang direktang kolisyon. At eto ngang si Jinyuk ang siyang nanguna sa pagkilos sakay ng isang kabayo. Nadagli ang winasak ang lahat ng mga ribultong sundalo na nasa kaniyang landas. Doon nga ay nagsimula ng mapaisip etong si Muhon sapagkat isa nga daw di umanong mahusay na klase ng commander etong tumatayo sa kaniyang harapan. Napakaayos nga raw ng kanyang transisyon mula sa pag-atake gayon din sa pagdepensa at sobrang kalkulado ang kanyang timing sa pagbibigay ng kautusan sa kanyang mga alagad. Kung kahit ano nga raw ba ang rason ng pagbibigay nito ng isang opening sa kanyang kaliwang bahaging puwersa. Tila daw inaakit siya nitong atakihin ito na naikumpara pa nga niya sa isang nakakalasong mansanas mga master. Doy inactivate nga nitong si Muhon ang kanyang skill na weakness detection at kanyang naunawaan ang paraan at sistema ng chessboard na ginagamit nitong si Jinyuk. At napagtanto na kanya lamang pala silang madaling matatalo oras na kanilang nawasak ang korona na nakalagay sa ulong bahagi ng hari o kaya ng reyna. Natawa nga siya at nakuha na ang punto ng pagkilos nitong ating pangunahing karakter na hindi isang simpleng pagkakamali ang kanyang pagbibigay ng 100 sa nasabing bahagi. Bagkus tila ba isinasaad nito sa kanya na sugurin nga daw niya ito kung buo ang kanyang loob, habang ipinakita dito sa atin na eto palang si Alice ang may suot ng nasabing korona at siya ang tumatayong reyna ng nasabing chessboard. Tinanggap naman itong si Muhon ang nasabing paghahamon ng binata na kapwa kanya ring napuna ang pagsisimulang pagkilos ng mga alagad ng nasabing boss mula sa di kalayuan. Ngunit hindi naman nabahala sa nasabing bagay etong ating pangunahing karakter sa kabila ng ang ilan sa mga ito ay naglalakihan hanggang 15 metro at binigyang diin na mas malakas ang kanilang depensang tinataglay. Naging mainit nga ang sagupaan na magkabila ang panig hanggang sa gumawa ng kakaibang pagkilos ang mga alagad nitong si Muhon at ginawang tila babala ng mga catapult ang mga mas maliliit nitong alagad na silang ibinabasal patungo sa direksyon ng depensa ng hukbo nitong binata at gamit nga ang kakatwang pamamaraan ay hindi na naging balakid pa sa pwersa nitong si Muhon na magawang makalapit sa direksyon nitong si Alice sa kasalukuyan at seryosong isinaad nga na mukhang dito na magtatapos ang lahat. Ngunit ang kanyang pagkilos ay binaliwala lamang nitong ating pangunahing karakter na mas binabuti pang kumprontahin ng direkta ang kasalukuyang lokasyon na kinaroroonan nitong si Muhon. Gayon din, alam nga rin nitong si Jinyuk na ang isinasagawang pagkilos nitong boss ng ikatlong palapag ay puno ng panlilinlang na kapwa nagpahanga dito na iyon ay magawa niyang mapagtanto. Tuluyan na ang naunawaan din nitong si Muhon na kinakailangan niya nang tapusin talaga ang kanilang laban at plano ng atake ng tuluyan itong aniya ay batang babae na pinagkakatiwalaan nitong ating pangunahing karakter. Kaniya ngang isinamon etong dalawa niyang dambuhalang alagad na sina David at Vajrayaska upang sumali na rin sa kaganapan. Subalit labis naman siyang nababahala sa kakatuwang ekspresyon ng pagmumukha nitong si Jinyuk at kung papaano nito nakukuha pang ngumiti sa kabila ng ganitong klase ng sitwasyon. Pagkatapos ay muling ipinakita sa atin ang nakaraan bago pa magsimula ang kanilang labanan nitong si Muhon, kung saan ay nagpakita nga ng bagyang pag-aalala etong si Alice para sa binata sapagkat ang kahaharapin nga raw nito sa ngayon ay isang individual na tumatayong pinakabos o tagapangalaga ng ikatlong palapag. Ngunit tinawanan naman siya nitong si Jinyuk at isinaad na iyon nga raw ang unang beses na kanyang pinuri ang ibang individual na tila ba tinatanggap na mas malakas ito kumpara sa kanya na labis namang ikinainis nitong babaeng vampira na marinig. Nagpahayag naman ng pagtitiwala kay Alice etong si Jinyuk na ipinaubaya na nga ang pangangalaga sa korona na ayon pa nga dito na sa kabila ng pagkaselyo ng kanyang tunay na lakas, ang labanan nga raw maski 10,000 bilang ng mga sundalong yari sa bato ay para lamang gawaing namamasyal sa parke. Habang sa kasalukuyan ay nagsimula ng magsagawa ng pag-atake ang mga nasabing dambuhalang ribulto na nasa harapan nitong si Alice. Ngunit nananatiling nakangiti pa rin itong ating pangunahing karakter at isinaad pa nga na malamang sa mga binitawang kataga nitong si Muhon ay nakakadama na sa kasalukuyan ng pagkamuhi etong kanyang kasamahan
at ating masisilayang inactivate na nga ang kanyang skill na Blood Spear at kaniya itong sabay-sabay na pinakawalan sa bawat direksyon ng mga dambuhalang rebulto na nasa kanyang palibot. Hindi pa nga nakontento etong si Alice sa nasabing pag-atake at muli ding inactivate pa ang kanyang skill na Blood Explosion at kaniya itong pinakawalan sa lahat ng iba pang rebulto na malapit sa kanya na tuluyang lumipol sa lahat ng mga alagad ni Muhon na nasa kanyang lokasyon mga master. Hindi nga makapaniwala etong nasabing pinakatumatayong boss ng ikatlong palapag na ang isang payat nga raw na batang babae ay may ganoong kakayahan at kapangyarihang tinataglay. Ngunit binigyang diin din itong si Jinyuk na ang pinakamalaking pagkakamaling na isagawa at pagpapasya nitong boss ng ikatlong palapag ay ang hayaan siyang makalapit sa kanyang direksyon at isiping magagawa ng kanyang mga alagad na talunin ng ganoon na lamang ang kanyang napiling maging reyna. Kasabay nito ay inactivate nga niya ang skill na Blood Demon Key at hinalo ang kanyang mga nakuhang Black Leaf na kung saan ay nakabuo ng panibagong skill na tinatawag na Mental Breakdown na nagagawang maapektuhan ang kaisipan ng mga magiging target nito at bagyang hindi matutukoy kung sino nga ba ang mga kakampi at kalaban. Kaniyang hinalo itong nasabing skill sa kanyang sibat at kapwa kanyang inihagis sa kalangitan na matagumpay na ikinalat ang epekto nito sa lahat ng mga alagad ni Muhon na naroroon at agarang mapupuna ang pagbabagong ito sa kanyang mga sundalong rebulto. Una ngang nagpakita ng kakaibang pagkilos etong si Vajrayaksa na inatake etong si David buwat sa hindi nga raw niya nagugustuhan ang pagmumukha nito. Kasabay ng pag-atake din ng iba pang mga rebultong naroroon laban sa isa't isa. Problemado na etong si Muhon sapagkat ang kanyang araw mga sundalo at taktika ay nagagawang wasakin lamang ng isang tao na kung saan ay muli ngang pinukaw ang kanyang atensyon at isinaad na huwag nga raw siyang magpakita ng ganong klase ng pagmumuka sapagkat nagmimistula nga raw siyang isang kaawa-awang nilalang. Pagkatapos ay inactivate nga niya ang kanyang Ice Magic at gumawa ng harang sa likurang bahagi nitong si Muhon upang ito ay hindi magawang makatakas pa na patuloy na lumalapit sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Kaagad na sumunod sa kanyang nasabing kautusan ang isa sa mga dambuhalang rebulto na kapwa nagpakawala ng isang napakalakas na pag-atake patungo sa kinaroroonan nitong ating pangunahing karakter. Ngunit magkaganoon man ay hindi nito matagumpay na natamaan etong si Jinyuk at inactivate na nga ang kanyang skill na mandala at nawikang lubha nga raw ang ugali nitong pinakatumatayong boss ng ikatlong palapag ay ang palaging iwan sa kanyang mga alagad ang lahat ng mga bagay-bagay kapag siya ay nalalagay sa isang mapanganib na sitwasyon. Pagkatapos ay nagpakawala siyang muli ng isa pang palaso at isinaad ang salitang checkmate habang ang nasabing pag-atake ay direktang tumama mula sa likurang bahagi nitong si Muhon na kapatumagos sa kanyang katawan at lumika ng napakalakas na pagsabog sa buong paligid kasabay ng pagsasaad ng system sa kanyang tagumpay na nakamit. Bagyang napangiti etong si Alice sa kanyang nagawa at maging etong si Nahana ay labis din ng kasiyahan sa nagawa nitong si Jinyuk. Pagkatapos ay muling inilahad ng system na ang pagsasagawa ng raid sa susunod na palapag ay muling tatagal ang palugit ng 70 araw. Nakapanasilayan din ng mga guild representatives na kasama nitong si Teresa. Habang sa kabila ng kahusayan niyang ipinamalas ay hindi man lamang kakikitaan ng anumang pagkasabik sa ekspresyon ng pagmumuka etong binata kahit na isinaad ng system ang kanyang tagumpay na nakamit mga master. Pagkaraan nga ng ilang sandali ay muli namang inilahad pa nito na siya ay nag-level up at kanyang napagpasyahan na ang mga nakuha niyang stats ay kanyang ilalagak sa mana at magtitingin na lamang ng iba pang mga pabuya na kanyang posibleng makuha pa. Hanggang sa ating masisilayan na tila ba mapipinta sa kanyang pagmumuka ang masiding pananabik na mabuksan ang kulay orange na kahon na nasa kanyang harapan na naglalaman ng iba't ibang mga pabuya. Hanggang sa isa sa mga item nito ang talagang pumukaw sa kanyang atensyon na tinatawag na Eclipse Stone na talaga nga raw magiging kapaki-pakinabang ito pagdating sa ika-4 na palapag habang di naman komportable sa ganong klase ng pagmumuka nitong si Jinyuk, etong si Alice. Ngunit mas pinili pa ring tumawa at isinaad na nakakaawa ang kakatuwang klase ng pag-iisip mayroon etong binata. Samantalang sa kabilang bahagi ng daigdig kung saan nagtitipon-tipon ang mga representatives ng mga bigating guild ay hindi nga makapaniwala etong si Patrick na talagang magagawang magtagumpay nitong binata na kapwa ikinatuwa din nitong sina Maria at Mr. Bike Jinho.
Subalit taliwas naman ang naging reaksyon nitong si Tenway sa kaniyang mga kasamahan sapagkat hindi nga raw ito maganda para sa kanila buwat na ang lahat nga daw ng mga benepisyo ay mapupunta na lamang dito kay Unknown. Ang kanya naging pahayag naman ay agarang kinestyon nitong si Teresa sapagkat kung hindi nga raw dahil dito kay Unknown ay halos magawa na nilang magpasya na maging kaisa ng mga demonic human kaya't papaano nga raw niya naiisip ang ganong klase ng mga bagay para sa isang individual na nagawa silang tulungan sa panahon ng panganib. Ngunit wala namang kibo ang iba pang mga representatives na naroroon katulad nila Maria na labis ng ikinadismayang mapagtanto na kapwa kagaya nitong si Tenway ang kanilang nadarama. Kung kaya't buhat sa kanyang nasasaksiyan ay napagpasyahan na lamang nitong si Teresa na kung ganoon nga raw ay mas nanaisin na lamang niyang kumalas sa nasabing conference na lubang ikinabiglang marinig nitong si Maria na sinubukan pa nga sana siyang pigilan. Kapwa pinaalalahanan nga rin siya nitong si Patrick na ang umalis sa nasabing grupo ay hindi ganoon na lamang basta-basta at hindi na rin siya muli pang magagawang makabalik dito, oras na kanyang tuluyang napagpasyang umalis. Kung kaya't ganoon na lamang daw ba niya talaga pinagkakatiwalaan etong nasabing manlalaro, na malakas nitong sinagot ng oo at kaniya siyang pinagkakatiwalaan ng buong buhay kasabay ng paglabas niya ng silid. Pagkatapos nga ng nasabing raid, ay makikita natin etong si Jinyuk na bagyang naglalakad sa dalampasigan hanggang sa makatanggap siya ng isang tawag mula dito sa kanyang kaibigan na si Yoyunwa na malungkot ngang isinaad ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang lolo na kaagad nga niyang ikinabahala. Doon nga rin ay inilad sa atin ng kwento na ang lolo pala nitong si Yoyunwa ay isang sikat at legendary martial artist ng bansang South Korea. Gayun din, ito pa nga lamang daw ang unang beses na kanyang masilayan ang kanyang kaibigan na ganoon ang ekspresyon. Agad nga siyang nagtanong kung ano ang nangyari sa kanyang lolo na kapay sinaad sa kanya nitong si Yonwa na ito ay nagsimulang mangyari matapos ang insidente sa Incheon na noong mga panahong iyon ay kasalukuyang nasa loob pa ng labyrinth etong ating pangunahing karakter. Isang araw ang kanyang lolo sa mga naroroon at kahit na naging matagumpay ang kanilang pagbuksa sa mga halimaw ay hindi na muli pang nanumbalik ang dating sigla ng pangangatawan nito at mas lalo lamang naging malubha sa bawat araw na lumilipas. Pinagmasdan nga siya nitong ating pangunahing karakter na naisaad na iyon pala si Yo Cheon-yong na minsang kinilala bilang ang pinakamalakas na lalaki sa kanilang buong bansa at labis nga siyang di makapaniwala sa klase ng stats na kanyang tinataglay para sa isang individual na hindi pa minsan nagtangkang pumasok sa loob ng Tower of Trials. Gayun din ay kanyang tiningnan ang mga kinakailangan upang marahil magawang kopyahin ang alinman sa mga unique skill nitong tinataglay. Maya-maya ay may isang tao na tinahak ang kanilang lokasyon kasunod ng iba pa na kinwestiyon ang pagkilos ni Yoyunwa sapagkat matapos nga daw itong dagliang umalis ay magdadala lamang ito ng isang individual na wala namang ibang alam kundi makipaglaban. Eto pala ay isang A-rank killer na nangangalang Hyojinsu na hinamak pa nga ang titulo nitong si Jinyuk sapagkat maging ang isang S-rank player nga daw ay walang magagawa sa ganitong klase ng mga bagay mga master. Bagya namang hindi nagustuhan nitong ating pangunahing karakter ang klase ng tabas ng dila ng individual na nasa kanyang harapan na kapwa agad ding binawi ang kanya naging unang payag na tangi na sambit lamang daw niya iyon buhat sa posibleng naisagawa nito sa pasyente. Ngunit ayon naman kay Yoyunwa na kaniyang isinama etong si Jinyuk dahil labis na siyang desperado dahil sa kabilang araw ng pinakabiyasa na at eksperto pagdating sa medisina ang nag-aasikaso sa kanyang lolo ay nananatiling walang anumang pagbabago at improvement sa kalagayan mayroon ito. Ngunit pahayag naman itong nasabing doktor na kanilang isinasagawa ang kanilang buong makakaya subalit nagkukulang pa rin nga daw sila ng mga impormasyon at research hinggil sa mga sakit na may kaugnayan sa pagsulpot ng Tower of Trials. Kaya't pilit niyang hinihingi ang pasensya at pangunawa nitong si Yoyunwa para sa sitwasyon ng kanyang lolo. Bagyang natahimik naman etong dalaga at marang humingi ng paumanhin buhat sa kanya naging payag para sa kanila. Ngunit sa mga oras na iyon, ang kaniyang eye of gluttony at talagang mapupuna ang masiding galit ng ekspresyon ng kanyang pagmumuka habang binabasa ang nilalaman ng isipan nitong doktor na si Yojinso at kaniyang napagtanto na pineperahan lamang nila etong si Yoyunwa buhat sa mayaman ang mga ito at talagang hindi nila ginagamot ang karamdaman mayroon etong si Yo Chen-yong. Patuloy pa nga ito sa paglalahad ng mga impormasyon na puno ng kasinungalingan at inangkla pa nga sa sakit na nararanasan ng kanyang lolo habang paniwalang paniwala naman etong kanyang apo na handang gumastos ng malaking halaga ng salapi
tanging gumaling lamang siya na mas lalo lamang nagpangiti dito sa scammer na doktor. Subalit ang kanyang kasiyahan ay kaagad namang binuking nitong si Jin-yook at kinestyon ang kanyang kredensyal at kredibilidad na kapwa naman agarang ipinagtanggol ng kanyang mga subordinates. Kunwari namang nainsulto etong nasabing doktor at ninais na gumawa ng aksyon etong si Yoyunwa sa klase ng asal na ipinapakita sa kanila ng kanyang bisita. Subalit sa mga oras na iyon ay muli namang nabasa at napag-alaman nitong si Jin-yook ang tungkol sa 7 hiram na bank accounts at crypto wallet na kanyang agarang isinawalat na talagang gumimbal sa pagkatao nitong tusong doktor habang mapipinta naman ang galit sa pagmumuka nitong babaeng kanyang kaibigan. Agad namang pinawalang katotohanan etong paratang para sa kaniya nitong si Jin-yook habang patuloy lamang ito sa pagbabasa ng kanyang isipan, subalit ang higit na pumukaw sa kanyang pansin ay ang tungkol sa impormasyon ng Black Cloud Guild na ngayon nga ay gumawa ng koneksyon at alyansa sa mga naninirahan sa loob ng Tower of Trials. Labis nga siyang hindi makapaniwala sa kanyang impormasyong napag-alaman, lalo na ang pagpapasyang isinagawa nitong si Hong Jokpyo na gumawa ng alyansa sa mga ito, na bagyang di niya makuha ang ninanais na mangyari. Kasabay noon ay nagpakita nga na nakababahalang reaksyon at kalagayan etong lolo ni Yoyunwa habang tinangka naman sana nitong huwad na doktor na tumakas papalabas ng silid. Naagara namang pinigilan nitong dalaga at nasambit pa nga nito na buhat sa klase ng kanyang ginawang aksyon ay mas lalo lamang niyang kinukumpirma na talagang maitinatago siya sa kanila. Pagbabanta pa nga sa kaniya nitong si Yoyunwa na oras na may nangyaring hindi maganda sa kanyang lolo ay sinisiguro niyang hindi rin ito makakalabas ng buhay sa nasabing silid. Ngunit pinakalma naman siya nitong si Jin-yook at pinaalalahanan na ang kalagayan ng kanyang lolo ang unang dapat niyang isaalang-alang. Sinang-ayun na naman siya nitong si Yojinso at dapat nga raw ay magpasalamat pa sa kaniya etong dalaga buhat sa ganoon lamang ang nangyari sa kanyang lolo. Nalubang di na gusto ang marinig nitong ating pangunahing karakter at inatasan nga etong dalaga na bigyan ng isang napakalakas na sipa ang pagmumuka ng huwad na doktor na talagang ininda ang sakit na naidulot. Napuna nga nitong si Jin-yook na talagang malala na ang karamdaman nitong matanda at kung sa normal nga lamang daw na individual ito nangyari ay malamang na hindi na ito makakatagal pa at hindi nga raw siya makakapayag na mangyari ang bagay na iyon. Habang ang kaniyang pagkilos ay napuna nitong scammer na doktor sapagkat ang inilabas na item nitong ating pangunahing karakter ay walang iba kundi ang tinatawag na elixir. Ayon pa nga sa kaniya na maliban sa matagal na silang magkaibigan nitong si Yoyunwa ay hindi rin siya makakapayag na palagpasin ang pagkakataong makopya ang skill na tinataglay nitong si Yo Chen-yong. Kasabay ng pagbuhos nito ng elixir sa katawan ng matanda na kaagad nagpakita ng magandang epekto sa kanyang katawan at tuluyang nagpagaling sa kanyang karamdaman. Labis kang nasiyahan etong kanyang apo na masilayang gumaling na ang kanyang lolo habang dahil sa pagkilos namang isinagawa nitong ating pangunahing karakter ay tuluyan niya nang nakuha ang kinakailangan at kondisyon upang makopya ang skill na True Heavenly Flower Cultivation Technique na magagawang maabsorb ang mana sa kapaligiran at magawang mapabilis ang recovery sa pinsalang matatamo ng 30% mga master. Samantalang hindi naman makapaniwala etong huwad na doktor na mapapagaling nitong si Jin-yook ang matanda at muling tinangkang umalis mula sa naturang silid. Subalit muli lamang siyang sinipa nitong binata sa likurang bahagi at ninais na mag-usap silang dalawa ng pribado. Makikita nating dinala siya nitong binata sa isang silid kung saan ay agaran itong nagtanong kung plano siyang paslangin itong ating pangunahing karakter na kapwa naman kaagad ipinahayag na mali ang kanyang iniisip. Sapagkat hindi nga raw siya pumapaslang ng ibang tao dahil sa nagawa lamang nilang manloko ng iba pa, tanging ibalik lamang daw niya muna ang lahat ng perang kanyang nakuha sa iba. Dagdag pa nga nitong binata na siya nga raw ang bahalang magpaliwanag na sa lahat para dito kay Yoyunwa, subalit bagyang nangangamba naman etong huwad na doktor habang wala namang anumang oras na sinayang etong si Jin-yook na kaagad nagsimulang magbilang ng sandali upang malaman ng pagpapasya nitong kanyang kaharap kung nais pa talaga nitong mabuhay. Pagkalipas nga ng ilang sandali lamang ay makikitang tumunog ang telepono nitong si Yoyunwa at do'y nakasaad ang 36 milyon na halaga ng salapi na ibinalik sa kanyang account. Habang etong huwad na doktor ay hindi makapaniwala na talagang mabubuhay pa siya matapos ang lahat at nagmamadaling lumabas ng naturang gusali. Hindi naman makapaniwala etong vampirang si Alice na hahayaan na lamang talaga nitong si Jin-yook na makatakas ang nasabing individual
na kapwa naman doon ay inatasan siyang sundan ito upang kaniyang malaman ang mga impormasyon na pinanghahawakan pa ng naturang doktor at malamang na magiging kapaki-pakinabang nga daw ang taong iyon upang matukoy ang pinakakuta ng kanilang operasyon na masaya namang kaagad na sinundan nitong babaeng si Alice. Samantalang muli namang ibinalik sa loob ng silid nitong matanda itong ating pangunahing karakter at isinaad na wala na nga raw ibang taong naroroon. Kasabay nito ay ang bahagyang pagdilat ng mga mata nitong matanda at di makapaniwalang magagawang matukoy nitong si Jinyuk na siya ay nagkukunwaring tulog lamang. Humingi nga ito sa kanya ng paumanhin habang ito namang ating pangunahing karakter ay kapwa ipinahayag na malamang ay nagdududa itong matanda sa isang kagaya niya na bigla na lamang sumulpot at pinagaling ang kanyang karamdaman na hindi magawang malunasan ng mga doktor. Sa kaniyang mga binitawang kataga ay bigla na lamang natawa itong matanda at isinaad na tapang araw ang lahat ng kanyang isinaad na katulad ng kanyang iniisip at wala na siyang iba pang masabi hinggil dito. Pahayag pa nga nitong binata na iyon nga raw ang unang beses na tumawag sa kaniya at humingi ng tulong etong si Yoyunwa kung saan ay kapwa na pagtanto nitong matanda na siya ay isang kaibigan nitong kaniyang apo. Kasunod nito ay pinaliwanag nga nitong binata na mayroon siyang isang bagay na nais malaman mula sa kaniya na ayon pa sa matanda na buhat nga raw na siya ang nagligtas ng kanyang buhay ay sasagutin niya ang anumang katanungan sa abot ng kaniyang makakaya. Kung kaya't dito ay natanong siya nitong si Jinyuk kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari noong naganap ang outbreak na bahagyang nagpatahimik dito kay Yo Chun-yong. Kaniyang ikinuwento na noong mga panahong iyon ay kanilang tinatahak ang isang conference at labis siyang nabigla sa kanilang nasilayan. Noong biglang nagsulputan sa kanilang lokasyon ang isang tila ba portal na nagdala ng napakaraming bilang ng mga dambuhalang gagamba at handang maghasik ng lagim sa mga oras na iyon. Kapwa naman ninais itong si Yo Chun-yong na protektahan ang lahat habang nagsimulang magsilikas ang mga sibilyang posibleng madamay. Ngunit kapwa doon ay may isang individual nga rin ang nagpahayag ng paghanga sa kanyang abilidad sa kabila ng hindi siya nabibilang sa mga mamamayan ng Tore at kasabay na ninais na may paglaro sa isang kagaya niya mga master. Nagsimula ngang idispatcha nitong matanda ang mga insektong langgam na naroroon at ipinahayag na madali lamang niyang magagawang gapiin ang mga ito, subalit aniya ang individual na nasa kaniyang harapan ay hindi kailanman magagawang maabot ng kanyang mga kamao, kasabay ng pagtama ng hawak nitong espada sa kaniyang katawan na agarang nagdulot ng malubhang pinsala dito kay Yo Chun-yong. Ayon pa nga sa matanda, na kahit kailan nga daw ay hindi pa siya nakakita ng individual na ganoon na lamang kahusay sa paggamit ng espada. Nagsimula namang mag-analisa etong si Jinyuk at batay nga raw sa naging payag nitong matanda ay malamang ng mga ito ay ang mga individual na naninirahan sa ika-21 palapag ng Tore na lubang gagawin at gagamitin ang lahat ng pamamaraan tanging makuha lamang ang kanilang mga ninanais. Ayon pa nga sa ating pangunahing karakter na sila ang mga nagpahirap sa kaniya nung kanyang nilalaro pa bilang isang virtual reality game ang Tower of Trials at talagang napapaisip kung ano ang pinaplano ng mga ito lalo na't sa ngayon ay naging totoo na ang nasabing laro. Ipinagtapat naman sa kaniya nitong si Jinyuk na ang individual na umatake sa kanya ay isang residente ng Tore na talagang ikinabigla ring marinig nito buhat sa ayon pa nga sa binata ay lubos niyang hindi inaasahan ang kanilang mga isinasagawang aksyon at tiyak na magiging mas komplikado pa ang mga susunod na sitwasyon at mga posibleng mangyari. Natanong naman siya nitong matanda na hindi ba't matagal na silang magkakilala ng kanyang apo na kanyang sinang-ayunan, habang kaagad ngang natawa pa ito at isinaad na dapat na nilang asikasuhin ng mabilisan ang kanilang pagpapakasal, na agaran namang kinwestiyon at tinanggihan nitong si Jinyuk. Paliwanag naman ng matanda na habang nagkakaedad ang isang kagaya niya ay may isang bagay siyang natitiyak at iyon nga raw ay ang kanyang pagtingin sa mga individual. Mayroon nga raw kasabihan na kinakailangan mong maglaan at gugulin ang 10,000 oras upang tuluyang mahasa ang isang kasanayan. At ang nasabing pahayag nga ay kinumpirma din ng system kung gaano naging addict sa naturang laro itong ating pangunahing karakter na gumugol ng mahigit 50,000 oras sa paglalaro nito. Paliwanag pa nga ni Yo Chun-yong na ilang buwan pa lamang ang nakakalipas magmula nang lumitaw ang Tower of Trials ay napakaraming bilang ng mga individual na lubang nagmamalaki ng kanilang mga titulo at silang tanging tumatawag sa kanilang mga sarili bilang mga eksperto. Subalit tila daw nakakadama siya ng kakaiba sa binata
at kaniyang nakikita sa kaniya na dumanas ito ng napakaraming bilang ng mga kabiguan at tagumpay mula sa kanyang pagsisikap na siyang humulma sa kanyang pagkatao. Ayon naman sa binata na sobrang papuri na ang ibinibigay sa kanya nitong matanda na ayon naman dito ay lubhadi niyang ibinababa ang kanyang sarili habang nasa kanyang harapan. Ngunit hindi nga raw maitatago sa kanya ang naturang bagay batay sa posturang isinasagawa nitong si Jinyuk. At upang mabayaran nga raw ang kabutihan na ginawa nito para sa kaniya ay handa itong si Yo Chun-yong na ipagkaloob ang anumang bagay na kaniyang nanaisin. Lubha namang nasiyahan etong si Jinyuk sa payag na kaniyang narinig mula sa nasabing matanda at makalipas ang ilang sandali ay lumabas na ito sa silid na agarang sinalubong naman ni Yo Yunhwa habang siniguro naman itong ating pangunahing karakter na kasalukuyan nga raw ay nasa maayos ng kalagayan ang kanyang lolo. Plano pa nga sana nitong kanyang kaibigang babae na ipagkaloob ang anumang bagay na kanyang nanaisin kapalit ng tulong na kanyang isinagawa para sa kanyang pamilya. Subalit agarang tinanggihan naman ito ng binata at isinaad na sapat na ang ipinagkaloob sa kanya nitong kanyang lolo habang nagpapakita ng nakababahalang ekspresyon ng pagmumukha mga master. Habang sa loob ng silid ay makikita naman nating naiwan etong matandang lumuluha at hindi makapaniwala sa hinihinging bagay nitong si Jinyuk. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay ating makikita etong ating pangunahing karakter sa isang mamahaling apartment at labis na ine-enjoy ang sarap ng mga potaheng nasa kaniyang harapan. Payag pa nga niya dito kay Alice na noong mga nagdaang buwan ay labis ang paghihirap niyang pinagdaraanan sa buhay upang mairaos ang kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw. Habang sa mga oras ding iyon ay mapapanood ang isang reporter na nagsasagawa ng panayam sa isang player na nagmula sa Dangon Guild. Sa naging daloy nga ng kanilang talakayan ay kanilang napag-usapan ang dalawang pangunahing paraan upang mas lumakas pa sa Tower of Trials. Ang unang araw ay ang patuloy na pag-akyat sa naturang tore at ang ikalawa naman ay sa pamamagitan nga raw ng mga barya na siyang magagamit upang makabili ng mas magagandang klase ng items na makakatulong upang maging mas epektibong player pagdating sa paglalaro ng Tower of Trials. Ang ikaapat nga raw na palapag ay nabuksan sa tulong nitong si Unknown. Subalit magpasanggang ngayon ay wala pa maski isang manlalaro ang nagtatangkang pumasok dito habang etong si Jinyuk naman ay mas pinili nang magpahinga na at etong si Alice naman ay nais na inumin ang bote ng alak na kaniyang hawak-hawak. Muling ipinakita sa atin ang nagaganap na panayam sa telebisyon kung saan ay pinaliwanag nitong nasabing player na dahil nga daw iyon sa pribilehiyo na nakuha ng manlalarong nakapaslang sa pinaka-boss ng ikatlong palapag na siyang mabibigyan ng pagkakataon na unang player na papasok sa loob ng palapag ng tore. Dagdag pa nga nito na ang ikaapat na palapag ay isang espesyal na dungeon na binubuo ng 100 malawakang scale ng pagsalakay ng mga halimaw. Subalit ang problema nga daw dito ay kapag nabigo ang lahat ng mga manlalarong unang sasabak upang subukang i-clear ang nasabing palapag ay magkakaroon ng penalty sa laro at maseselyuhan ang unang palapag ng 20 araw at magiging rason upang malaking bilang ng araw ang posibleng mawala sa kanila. At iyon nga raw marahil ang rason kung bakit hindi pa dalos-dalos sa pagpapasya etong si Anon. Habang ang nasabing programa ay patuloy pa rin naririnig nitong ating pangunahing karakter habang siya ay naliligo. Pagkatapos nga noon ay ating makikita etong nasabing hunter at ang babaeng reporter na tila ba naghaharutan sa isa't isa at ayon pa nga kay Jang Yunsok na ang isang buwan na palugit bilang paghahanda sa pag-grade ng ikaapat na palapag ay bagyang sapat na para sa mga kagaya niyang player. Kasabay ng pag-aya nito sa reporter na magsaya muna sa mga oras na iyon. Samantalang kapwa doon ay nakatanggap siya ng isang notification mula sa system na ipinapayag na plano na nitong si Unknown na simulan ang pagsasagawa ng raid sa ikaapat na palapag pagkalipas ng 8 oras na labis ng ikinabiglang mapag-alaman at nagmamadaling ipinagbigay alam ito sa kaniyang mga kasamahan sa guild buwat sa ang nasabing palugit na oras ay hindi sapat upang sila'y makapaghanda ng lubos kaya't ano daw ba talaga ang nais na mangyari nitong ating pangunahing karakter sa kanyang biglaang pagpapasyang isinagawa. Samantalang sa sumunod na araw ay ating makikita etong sina Alice at Jinyuk na nagising na mula sa kanilang maimbing na pagkakatulog at plano ng simulan ang kanilang panibagong paglalakbay sa ikaapat na palapag ng tore pagkalipas ng mahigit 1.5 oras mga master. At pagkatapos nga ng nasabing eksena ay doon din po pansamantalang nagtatapos ang chapter 38 to 49 sa manhwa series ng Solo Max Newbie.
Maraming salamat po mga master sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli!